Balbal. Sa mitolohiyang Pilipino, maraming nilalang ang nananakot sa mga tao. Mula sa mga aswang na sumisipsip ng dugo, hanggang sa mga engkanto na nagdadala ng kamalasan. Ngunit may isang nilalang na hindi lamang nanguhuli ng tao, kundi kumakain ng patay. Ang halimaw na ito ay tinatawag na balbal. Isa siya nakakapangilabot na nilalang na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Visayas at Mindanao. Kilala siya sa kanyang kakayahang amuyin ang mga patay, malalakas na kuko, at kakayahang palitan ang katawan ng kanyang biktima ng kahoy upang hindi agad mapansin ang kanyang ginawa. Ano ang tunay na kwento sa likod ng balbal? Isa lamang ba siyang alamat o may katotohanan sa kanyang pag-iral? Alamin natin ang misteryo sa hiwaga ng nilalang na ito. Ano ang balbal? Ang balbal ay isang uri ng halimaw sa mitolohiyang Pilipino na kilala bilang bangkay eater o tagapaglamon ng mga patay. Kadalasan, iniuugnay siya sa mga aswang, ngunit may pagkakaiba siya. Hindi siya umiinom ng dugo o kumakain ng laman ng buhay na tao, kundi inaatake niya ang mga nakaburol o nakalibing na mga bangkay. Mga katangian ng balbal. Una, matinding pang-amoy sa patay. Kayang maamoy ng balbal ang isang patay kahit gaano pa ito kalayo. Pangalawa, matatalis na kuko at matibay ng ngipin. Ginagamit niya ito upang mabilis na biyakin ang kabaong at makuha ang kanyang pagkain. Ikatlo, hindi natitinag ng dasal o anting-anting. Hindi tulad ng ibang halimaw tulad ng aswang, ang balbal ay hindi natatakot sa bawang, asin o anting-anting. Ikaapat, kakayahang palitan ang bangkay ng kahoy. Isa sa pinaka-nakakatakot na kakayahan ng balbal ay ang pagpapalit ng katawan ng kanyang biktima ng kahoy upang hindi agad mapansin ang kanyang ginawa. At ikalima, napakabilis at maliksi. Sinasabing kayang tumakbo ng balbal ng napakabilis, kaya't bihira siyang mahuli ng mga tao. Mga alamat at kwento ng balbal. Ang kwento ng balbal sa Samar. Ayon sa isang lumang alamat mula sa Samar, minsan may isang pamilya na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Habang sila ay nagluluksa, nakarinig sila ng isang malalim at mababang tunog na tila paghinga mula sa labas ng bahay. Kinabukasan, nang balikan nila ang kabaong, nakita nilang butas ito at ang katawan ng kanilang mahal sa buhay ay nawawala na. Sa halip, may isang piraso ng kahoy na kahawig ng katawan ng bangkay ang naiwan. Napagtanto nila na ito ay gawa ng isang balbal. At mula noon, nagsimula silang maglagay ng bantay tuwing may lamay upang hindi na ito maulit. Balbal ng Mindoro. Sa Mindoro, may kwento tungkol sa isang lalaking nakakita ng isang kakaibang anino sa isang sementeryo. Ayon sa kanya, ang nilalang ay may mahahabang kuko, pulang mata, at isang matalim na dila na tila hinahagod ang kabaong. Nung siya ay sumigaw upang tawagin ang kanyang mga kasama, biglang nawala ang nilalang sa isang iglap. Kinaumagahan, nakita nilang may isa pang libingan na butas at nawawala
ang bangkay. Kaugnayan ng balbal sa ibang nilalang. Pagkakatulad sa aswang at tiktik. Pareho silang kumakain ng tao katulad ng aswang. Ngunit ang aswang ay madalas umaatake ng buhay na tao, habang ang balbal ay nakatutok sa mga patay. Di katulad ng tiktik na isang uri ng aswang na nagpapahaba ng dila upang sipsipin ang dugo ng buntis, samantalang ang balbal ay naghuhukay ng libingan upang kainin ang bangkay. Pagkakaiba sa ghoul ng mitolohiyang Arabo. Sa mitolohiyang Arabo, may tinatawag na ghoul, isang nilalang na kumakain rin ng bangkay. Ang balbal ay maihahalin tulad sa isang ghoul, ngunit ang balbal ay may kakayahang palitan ang bangkay ng kahoy, isang katangiang wala sa ghoul. Paano maiiwasan ang balbal? Dahil sa kanyang kakilakilabot na kakayahan, may ilang paniniwala kung paano maiiwasan ang balbal. Una, palaging magbantay sa lamay. Dahil inaatake ng balbal ang mga bangkay, sinasabing dapat may laging gising na tao sa isang burol upang hindi ito makalapit. Pangalawa, gamitin ang usok ng insenso o sigarilyo. Ayon sa ilan, natatakot ang balbal sa usok ng insenso o sigarilyo, kaya't makakatulong ito upang itaboy siya. Ikatlo, siguruhing malalim ang pagkakalibing ng bangkay. Dahil mabilis at malakas ang balbal, mas mahihirapan itong hukayin ang bangkay kung ito ay ililibing ng mas malalim. At ikaapat, ilagay ang bangkay sa matibay na kabaong. Upang hindi mabasag o mabuksan ang kabaong, dapat itong gawin mula sa matibay na kahoy o semento. Ang balbal sa makabagong panahon. Paniniwala ng mga matatanda. Sa kasalukuyang panahon, marami pa ring matatanda ang naniniwala sa balbal. Maraming pamilya ang mas maingat sa mga burol, lalo na sa mga probinsya, dahil sa paniniwalang may mga nilalang na katulad ng balbal na maaaring umatake. Ang balbal sa popular na kultura. Sa mga pelikula at TV show, ang konsepto ng balbal ay madalas lumalabas sa horror movies at TV shows na may temang mitolohikal. Mga modernong kwento. May mga kwento sa social media tungkol sa di umano'y pagdukot ng mga bangkay sa ilang probinsya na sinasabing gawain ng balbal. Konklusyon. Ang balbal ay isa sa pinakanakakatakot na nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Hindi tulad ng ibang halimaw na nangangain ng buhay, ang balbal ay nakatuon sa mga bangkay. Ginagawa siyang isang kakaibang klase ng halimaw na nagdudulot ng takot sa mga nagluluksa. Totoo man o hindi ang balbal, ang kanyang alamat ay nagsisilbing babala sa ating kultura na dapat nating igalang ang mga patay at bantayan ang kanilang libingan. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, maaaring isang gabi, ang balbal ay darating upang kunin ang hindi natin binabantayan. Pakikwento naman po kung meron kayong karanasan o kwento tungkol sa balbal. Marami pong salamat sa inyong panonood o pakikinig. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.